Matapos ang malakas na pag-atake ng Iran sa pinakamalaking tagagawa ng liquefied natural gas sa mundo sa Qatar, tumaas ng 35% ang presyo ng gas sa Europa. Ito na ang huling hangganan na tinawid ng Iran upang pilitin ang Europa at iba pa na tuluyang sumali sa digmaan laban sa Islamikong Republika. Ngayon, kinundena ng ilang bansa sa Europa at ng Hapon ang mga pag-atake ng Iran sa mga sibilyang pasilidad ng enerhiya sa Persian Gulf at nagpahayag ng kanilang kahandaang sumali sa pagpapanatili ng seguridad sa Strait of Hormuz. Kahit nakahapon lang ay tumanggi silang lahat na magpadala ng kanilang mga barko sa rehiyong ito. Sa Tehran, agad nilang sinabi na kung sasali ang mga Europeo sa digmaan, magiging target din ng mga pag-atake ang kanilang mga bansa. Kasabay nito, nanawagan ang Iran sa mga kalapit na bansa at hinikayat silang maging alerto dahil handa ang rehimen na magsagawa ng mga bagong pag-atake. Sa episode na ito, tatalakayin din natin kung totoo bang mas malaki ang pinsalang dulot ng pagsasara ng Strait of Hormuz sa Europa kaysa sa iba. Paano makakaapekto ang pagsali ng mga bansang Europeo sa digmaan sa operasyon ng Estados Unidos at Israel? Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ito. Bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ninyo, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa mga algorithm ng YouTube para maipakita ang episode na ito sa mas maraming manonood. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel, Pechi News. Ang link ay nasa video description. Dito kami naglalatala ng mga bagong balita agad. Kaya, Pransya, Gran Britanya, Alemanya. Sunod, kinondena ng Netherlands at Hapon ngayong araw ng Huwebes ang mga pag-atake ng Iran sa mga sibilyang pasilidad ng enerhiya sa Persian Gulf at ipinahayag ang kanilang kahandaang sumali sa pagpapanatili ng seguridad sa Strait of Hormuz. Naglabas ang mga nabanggit na bansa ng magkasanib na pahayag na yon na nagsasaad na nanawagan kami ng agaran at pangkalahatang moratoryo sa mga pag-atake laban sa sibilyang infrastruktura, partikular ng mga pasilidad ng lanis at gas, at ipinapahayag namin ang aming kahandaang sumali sa mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng pagdaan sa kipot. Mariin naming kinokondena ang mga kamakailang pag-atake ng Iran sa mga hindi armadong barkong pangkalakalan sa Persian Gulf, ang mga pag-atake sa sibilyang infrastruktura, partikular sa mga pasilidad ng langis at gas, pati na rin ang aktual na pagsasara ng Hormuz Strait ng mga puwersa ng Iran. Ang United Kingdom, na 3 araw lang ang nakalipas, ay tumanggi magpadala ng mga barkong pandigma upang buksan muli ang Hormuz Strait, ay nagbago na rin ng desisyon at sumama na sa ibang mga bansa. Ayon sa pahayag, ipinapahayag namin ang aming kahandaang sumali sa mga pagsisikap na kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan ng pagdaan sa kipot. Nanawagan kami sa Iran na agad itigil ang banta, paglalagay ng mina, atake gamit drone at misil, pati ang iba pang tangkang harangin ang kipot para sa komersyal na paglalayag. Ipinapahayag namin ang kahandaan tumulong sa mga pagsisikap para matiyak ang ligtas na pagdaan sa kipot. Gusto ko ring banggitin na kamakailan, pinayagan ng Iran ang pagdaan ng mga barko mula sa mga kaalyado at kaibigan nilang bansa habang nagbabala silang haharangin ang mga barko mula sa mga itinuturing nilang kaaway. Paalala ko rin na sinabi ng Pangulong Donald Trump na Estados Unidos na haharap sa napakasamang kinabukasan ng NATO kung hindi susuportahan ng mga bansa ng alyansa ang Estados Unidos sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz na inarangan ng Iran. Ipinaalala niya ang tulong ng mga Amerikano sa Ukraine at umaasa ngayon ng suporta mula sa mga kaalyado. Ngayon, sinimulan na ng mga Europeo ang unang hakbang. Siya nga pala, dito ko rin babanggitin ang isang kawili-wiling bagay. Na yon si Donald Trump. Sinabi ni Trump at ayon sa kanya, ang NATO ay mas maganda na ang asal nila ngayon kaysa dati. Mas maganda na talaga. Anong nagbago sa loob ng 2 araw bago niya sabihin na hindi niya kailangan ng tulong, na lahat traidor at dapat buwagin ng NATO, gayong halos walang nagbago kundi ang mga pahayag na ito? Paalala ko rin, mahalagang maintindihan dito kung ano talaga ang naging dahilan o nagtulak sa pagkilos ng Europa. Bakit kamakailan lang ay sinasabi ng mga Europeo na hindi ito ang kanilang digmaan at ayaw nilang sumali, pero ngayon sinasabi nilang handa na silang makibahagi sa mga pagsisikap buksan muli ang kipot ng Hormuz? Kaya nga, ang naging katalista ay ang presyo ng gas.
Ang presyo ng gas sa Europa ay tumaas ng 35% at umabot sa higit 67 euro kada megawatt hour. Mula nang magsimula ang digmaan ng Estados Unidos at Israel sa Iran, mahigit dumoble ang presyo ng gas sa Europa. Ang biglang pagtaas ng presyo ay dahil sa missile attacks ng Iran sa industrial na lungsod ng Ras Laffan, Qatar. At ngayon, kinumpirma ng pambansang kumpanya ng langis ng Qatar, ang Qatar Energy, ang malalaking sunog at malalaking pinsala sa mga pasilidad na nagbibigay ng 20% ng pandaigdigang export ng liquefied natural gas. Bukod pa rito, tumigil din sa operasyon ang gas facility na Habshan sa Abu Dhabi dahil sa pagbagsak ng mga debris ng missile. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng US ang kahandaang gumanti kung muling atakihin ang infrastruktura ng Qatar. Sa kabila ng mga pag-atake, pinili niyang hindi gumanti. At ngayon, hindi pa tiyak kung kailan muling magsisimula ang supply ng gas. Binanggit ng mga analista ng Global Risk Management na maaring tumagal ng ilang taon ang mga pagkukumpuni sa Qatar. At ngayon, diretsahang sinabi ni Ministro ng Enerhiya ng Qatar, si Ministro Al-Kaabi, na aabutin ng 3 hanggang 5 taon upang maibalik ang lahat ng kapasidad at ang pagkukumpuni ay mangangailangan ng hindi bababa sa $26 bilyong. Sa pandaigdigang merkado, mayroon ng kakulangan ng gas, kaya napipilitan ng mga bansang Europeo na makipagkumpetensya sa mga mamimili mula sa Asya para sa mga malayang supply ng gas. Sa Tehran, alam nila ang bigat ng problema sa Europa, kaya sinabi ng Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ng US allies, si Abbas, помогают Вашингтону открыть Ормузский пролив, рискуют стать, цитата, соучастниками в военных преступлениях. Ну, намекая на то, что Европа и Япония могут стать новыми целями для Ирана. At ngayon, sa liwanag ng pahayag ng mga Europeo na handa silang pumasok sa digmaan para mabuksan muli ang Strait of Hormuz, pag-usapan natin kung paano nga ba naaapektuhan ng blokadang ito ang Europa. Sinabi niya kung paano nga ba inilalagay ng blokadang ito siya at ang kanyang mga taga-suporta sa posisyon na obligadong sumali ang Europa sa digmaan na ito na hindi naman nila napagkasunduan kasama ang Europa. Sinasabing pinoprotektahan ni Donald Trump ang supply ng gas at langis papuntang Europa kahit hindi naman ito hiniling ng Europa. Ganoon din sa simula ng digmaan. Pero gayunpaman, ang pagharang sa Strait of Hormuz ay tiyak na nagdudulot ng mga problema sa transportasyon ng krudong langis, liquefied gas at mga pataba at malaki ang epekto nito sa mga bansang Europeo. Ayon sa datos ng Vienna Institute of Supply Chains, Center for Complexity Science at Delft University, ang bansang pinakanaapektuhan ng digmaang ito sa mga miyembro ng European Union ay ang Italia. Taon-taon, bumibili ang Italia ng mga produkto mula sa Persian Gulf na umaabot sa halos $10 bilyong. Sa halagang iyon, mga $4.5 bilyong ay para sa liquefied gas mula sa Qatar at isa pang 3.2 bilyon para sa propano. Pero dito, hindi na dapat magtaka magiging kakaiba kung ang Italia, na may ganitong geographical na lokasyon, ay hindi bibili ng parehong gas at propano mula sa Qatar. Ang Belgium ay nasa malaking panganib din. Malaki ang epekto nito sa Zeebrugge kung saan taon-taon ay ini-import ang liquefied gas mula Qatar na nagkakahalagaan ng halos $6 bilyong. Malaking bahagi ng kalakalan ng diamante mula United Arab Emirates ay dumadaan sa pantalan ng Antwerp. Sa United Kingdom, taon-taon ay nag-aangkat sila ng mga produkto mula sa mga bansa sa Persian Gulf na halos $13 bilyong ang halaga at sa totoo lang, ito ang bansang pinakaapektado sa Europa. Pero ang Germany at France, ang France ay may ekonomiya na pinakamababa ang pagdepende sa mga individual na bansa. Sila rin ang may pinakamaliit na ugnayan sa kalakalan sa mga bansa sa Persian Gulf. Kaya hindi na rin nakakagulat na sabi ng Ministro ng Depensa ng Germany, hindi naman namin digmaan ito, bakit kami makikialam pa? Ang Germany ay nag-aangkat taon-taon ng mga produkto mula sa mga bansa sa Persian Gulf na nagkakahalaga ng humigit kumulang $5.7 bilyong. At karamihan dito, sa katunayan, $4.2 bilyong ay nagmumula sa United Arab Emirates. Sasabihin mo, teka, ang $5.7 bilyong ay seryosong halaga rin. Ibig sabihin, may hindi natatanggap ang Alemanya mula sa mga bansa sa Persian Gulf. At di dito mahalagang banggitin na karamihan ay tungkol sa pag-aangkat ng mga barko, yate at kagamitang pang-industriya, hindi tungkol sa mga yamang enerhiya.
Ang Qatar ay nag-e-export ng mga produkto na nakakahalaga ng 0.6 na bilyong dolyar o 600 milyong dolyar. Karamihan dito ay dahil sa pagbebenta ng propana at mga espesyal na gas. Kaya dito may malaking tanong, bakit na ba kailangan makisali ng Germany sa digmaang ito na personal na sinimulan ni Donald Trump na mahalagang tandaan ay hindi man lang kumonsulta sa mga kaalyado niya sa NATO mula sa Germany? Hindi ko sinasabi kung tama o mali ang pagsimula ng digmaan. Walang nagtatangi sa katotohanan na oo, maaaring nakagawa ng nuclear na armas ang Iran, na ang Iran ay talagang nagdulot ng takot sa buong reyon ng Gitnang Silangan. Hindi maikakaila na malaking kasama ng Iran. Pero ang pinagtatalunan ay kung bakit nagpasya si Trump na magsimula ng digmaan ng mag-isa nang hindi man lang kumonsulta sa kanyang mga kaalyado. Siya ang nagpasya simula ng digmaan, sinasabing nananalo agad sa umpisa. Pagkatapos, lalapit siya sa mga kaalyado at magtatanong kung bakit hindi siya tinutulungan. Kailangan ba talaga nila? Dahil yung mga naunang operasyon sa Iraq, sa Afghanistan, nakipag-ugnayan naman sila sa loob ng NATO. Doon, kinausap muna ng presidente ng Estados Unidos ang mga kaalyado bago simulan ng operasyong militar at sinuri kung paano sila makakatulong. Bawat kaalyado muna ang nagtakda ng partisipasyon bago magsimula ang operasyon. Pero dito si Trump ang unang nagpaandar ng operasyong militar. Pasensya na, bago pa yon, ininsulto niya lahat ng kaalyadong Europeo. Basta't ininsulto, pinahiya at nagpatupad ng taripa laban sa kanila. Tapos magtatanong pa kung bakit hindi siya tinutulungan ng kaalyado. Ngayon, ang mga taga-suporta ni Donald Trump, todo sigaw tungkol sa Europa. Lumaki na raw ang ulo ng Europa. Sinasabi ni Trump na pinoprotektahan niya ang Europa laban sa Iran, pero ayaw ng Europa makisali sa giyera. Wala ring nagutos kay Donald Trump na simulan ito. Pangalawa, dapat kumonsulta sa kaalyado, hindi basta-basta at mayabang magsimula ng digmaan. Sabi niya, hindi kailangan pero hihingi rin ng tulong pagkatapos. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito at nais niyong suportahan ang aming YouTube channel, maaari kayong mag-donate, mag-subscribe o maging sponsor. Madali lang gawin ito. Ang mga link at detalye ay nasa video description. May button din sa ibaba para mag-subscribe o maging sponsor. I-scan ang QR code sa inyong screen para madaling makapagbigay ng one-time donasyon at masuportahan ang aming channel. Maraming salamat sa anumang suporta ninyo. Yun lang po, mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.